Samantala, napaaga ang pag-alis ni Pope Francis sa Leyte dahil sa masamang panahon. Ngunit bago siya umalis ay binasbasan muna niya ang Pope Francis Center for the Poor. Nagbabalik si George Bandola. Matapos ang banal na misang pinangunahan ng kanyang kabanalan, Papa Francis sa ganitong tumulak sa Palo, Leyte. Lula ng Pope Mobile, hindi nagatubili ang Santo Papa na tumulak sa Palo sa kabila ng mga paalala ng kanyang entourage na kailangang makabalik ng Metro Manila agad dahil sa sama ng panahon dala ng bagyong Amang. Hindi nagpapigil ang Santo Papa tulad ng hangarin ng mga taga-Palo, Leyte na masilayan man lang ang Santo Papa. Iniis din ng maraming kababayan natin ang mahabang oras ang paghihintay. Init, ulan o kahit bagyuman para lamang makita ang Pope Mobile, lulan ang napakahalagang bisita si Papa Francis. Pagdating ng Palo, agad na tinungo ni Pope Francis ang Archbishop Palace para bisitahin at basbasan ang Pope Francis Center for the Poor, isang sentrong ipinangalan sa kanya para sa kapakanan ng mga mahihirap at naghahanap ng kalinga ng simbahan. 60 milyong piso ang ginugol dito ng Palo Vicariate para maipatayo ang Pope Francis Center na magsisilbing Caritas of the Visayas, kung saan bahagi dito ang 150,000 pesos na personal na donasyon ng Santo Papa mula sa Roma. Mabilis lang ang pagganap ng Santo Papa sa kanyang ipinangako sa Palo at nakasalumuha ang mga survivors ng bagyong Yolanda. Agad din itong tinungo ang Palo Cathedral kung saan naghihintay ang daang madre, seminarista, laiko, taong simbahan at mga kaparian ng Visayas at Mindanao. At agad itong humingi ng paumanhin sa mga dumalo na mapapabilis ang kanyang paglagi sa Palo sa kabila ng paghahanda sana sa isang sorpresa. Sapagkat pinapihan daw ang kanyang entourage sa mga piloto na kailangan makaalis ito sa Tacloban bago tuluyang lalong sumama ang panahon, dala ng bagyo na nasa signal number 2 na para sa Leyte. Dumaan sa likuran ng altar ng Santo Papa at doon ay binasbasan ito habang naglalakad ang mass grave para sa mga nasawi sa bagyo bago ito sumakay sa kanyang Pope Mobile dahil tumanggi itong sumakay sa isang closed van pabalik sana ng Tacloban Airport. 15 minutos lamang ang itinakbo ng convoy ng Santo Papa mula sa Palo hanggang Tacloban Airport at eksakto alas 12:47 sumakay na sa PAL flight ng Santo Papa pabalik ng Metro Manila. Hindi naman nadismaya mga deboto ng Katolisismo sa Palo dahil naging mabilis ang pagtungo ng Santo Papa sa Palo. Bagkus, laking pasalamat pa rin ang mga ito dahil binisita ng Santo Papa ang Palo at binasbasa ng mga sinabimpalad sa nakaraang matinding bagyo. Masasabing hindi natinag ng bagyong Amang ang hangarin ng kanyang kabanalan Papa Francisco na bisitahin at kalingain ng mga survivors ng nagdaang bagyong Yolanda kahit pa saglit lamang ito. Mula sa Palo, Leyte, kasama sina Joel Mamaril at Marlon Guardiarios. Para sa Pope Francis sa Pilipinas, George Bandola, Telebisyon ng Bayan.